Isang magandang araw po sa bawat isa, biyaya at kalutahanan po mula po sa ating Panginoong Jesucristo. Nais ko lang po magbahagi ng salita ng Diyos mula po sa aklat ng Mark chapter 36. Sabi doon, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and loses his own soul? Anong mapapakinabangan ng tao na makamtan niya ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang kaluluwa? Alam niyo po, meron pong isang kataga at meron pong isang tanong na lagi pong lumalaro sa isipan ko at meron pong tinatawag na the most neglected truths in our life. Meron pong napapabayaang katotohanan o hindi po pinapansin na katotohanan na dapat po malaman ng tao sa mundong ito. At ito po yung tinatawag na kaligtasan. Okay? The most neglected truths in our life is the salvation of our soul. Lalo na po sa mga hindi po lagi nakakapakinig ng salita ng Diyos, ay para po ito sa inyo. At ang kaligtasan po o yung lagi na pababayaan na katotohanan, meron pong 4 akong ibabahagi sa inyo na patungkol po sa kaligtasan. Una po ay patungkol po sa kamatayan. Alam niyo po, isang katotohanan po sa Bible na hindi po natin kayang tanggihan. At ito po ay totoo na kamatayan po ay pwedeng mangyari sa lahat. Ang ating buhay po ay uncertain, hindi po natin alam ang bukas. Proverbs 27 verse 1, huwag mong ipagmayabang ang araw ng bukas sapagkat hindi mo nalalaman ang ilalabas ng ibang araw. Wala pong nakakaalam ng bukas. Hindi mo alam kung buhay ka pa bukas sa isang araw, sa isang linggo, sa isang taon. Yun po ang totoo. At lahat po tayo mamamatay. At alam niyo po, hindi po nagtatapos ang buhay dito sa lupa. Kapag namatay ka, hindi po yun ang katapusan. Kapag namatay ka, meron ka pong pupuntahan. At sabi ng Bible, meron po tutunguhan ng tao langit at impyerno. Pero alam niyo po, sabi ng Bible, ang bawat nagkakasala po ay alipin ng kasalanan. Sabi ng John chapter 8 verse 34, Verily, verily, I say unto thee, he that committed sin is a servant of sin. At pag pinag-aralan po natin ang Bible o kahit sa 10 Commandments, isipin mo na lang, nandun yung mga utos ng Diyos. Huwag kang magsinungaling, huwag kang papatay, igalang mo yung ama at ina, at marami pang ibang mga utos doon. At kahit isa lang doon sa nalabag natin na kautusan, tayo po ay guilty ng kasalanan. Kaya sabi po ng Romans chapter 3 verse 10, sabi po doon, for all have sinned, walang matuwid, wala kahit isa. And Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala at lahat tayo ay kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. At sabi ng Bible, tayo po'y namatay, pupunta po tayo ng impyerno. Kaya po meron pong katotohanan, meron pong kamatayan. At dahil po sa ating kasalanan, kaya tayo mapupunta sa kapahamakan, yun ay ang impyerno. Pero meron pong tinatawag na kaligtasan. Yan po ang dapat nating maunawaan. At ang kaligtasan po nito ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Ang sino mang sa Kanya sumampalataya. Ano pong ibig sabihin ng pagsampalataya sa Panginoon? Ang Panginoong Jesucristo ay siya po ay Diyos, nagkatawang tao, para bayaran ang ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Nakipagpalitan siya. Sa halip na tayo yung maparusahan, ay si Kristo ang naparusahan. Okay? At yun po yung ating pong pagtitiwalaan, na yun ang paraan para po tayo maligtas sa kapahamakan sa ating mga kasalanan. Ang paraan para tayo maligtas ay sa pamamagitan lamang ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At ang ibig sabihin po ng pagsampalataya sa Kanya ay inaamin natin na tayo po yung makasalanan, tayo po yung mapapahamak. At kapag naunawaan natin na tayo po ay mapapahamak, nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Kaya nga, kapag ang isang tao ay naunawaan na siya yung mapapahamak, hahanapin niya yung tagapagligtas. Siyempre. At ang ibig sabihin ng pagsampalataya, inaamin mo na ikaw ay nagkasala, nagsisisi ka dito, at nananampalataya ka o nagtitiwala ka doon sa nagligtas sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po ng John 1:12, but as many as receive Him, to them gave them the power to become the sons of God, even to them that believe it on His name. John 3, chapter 36, sabi doon, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Kaya po,
Sabi po ng Bible, kung tayo po ay magsisisi ng ating kasalanan at tayo po ay mananampalataya sa Panginoon, ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, isa po itong napaka-importanteng mensahe sa atin na huwag po nating i-neglect, huwag po nating pabayaan. Sapagkat alam niyo po kapag dito sa lupa, kapag may business ka, tapos napabayaan mo, malulugi ka. Kapag nag-aaral ka, estudyante ka, napabayaan mo pag-aaral, pwedeng bumagsak ka, At marami pang ibang mga bagay na ang kapabayaan ay magdadala sa atin sa pagkasiro o kapahamakan. Kaya naman po, lalong-lalo na kung ang pinaka na-neglect natin ay yung ating kaligtasan, lalong-lalo na impyerno ang ating patutunguhan pag tayo po ay namatay. Pero kung tayo po ay nagsisi ng ating kasalanan at sumampalataya sa Panginoon, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. Ang nangako po ay ang Panginoon, hindi po ako. Ang Diyos po ang nangako, at kapag nangako ang Diyos, hindi napapako. Kaya po, at last verse po na gusto ko po ibahagi sa inyo, sabi ng John chapter 14 verse 6, I am the way. Jesus answered and said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walang iba pong paraan ng kaligtasan maliban sa ating Panginoong Kristo na nagsakripisyo ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Hindi po tayo kamahal-mahal, pinaminahal niya tayo. Maraming pong salamat, biyaya po at katotohanan sa bawat isa. Yan lang po.